Ano nga ba ang ibig sabihin ng kagandahan sa pisikal na anyo ng isang tao para sa atin? Siguro nga mga yan ay ang pagkakaroon ng maamo at magandang mukha. Sabayan mo pa ng sexing katawan at tila mga kutis na mala perlas sa ganda. Pero alam nyo ba na hindi lahat ng tao ay ganito ang pananaw pagdating sa kagandahan? Maaring ang lahat ng mga nabanggit ko kanina ay hindi maganda para sa kanila at ang maganda para sa kanila ay pangit sa karamihan. Kabaliktaran kumbaga. Nose plug. Karaniwan na rin naman tayo nakakakita ng mga taong mayroong mga hikaw sa mga ilong. Madalas natin itong nakikita sa mga taga-India. At kahit dito sa Pilipinas ay meron tayong napapansing may mga butas ang kanilang mga ilong. Pero sa Sairo Valley Pradesh sa India, kung saan nakatira ang mga Apatani tribe, ay hindi pangkaraniwang butas sa ilong ang iyong makikita. Dahil sa tribong ito ay tila kasing laki ng piso ang mga butas nila sa kanilang mga ilong na pinapasakan ng kahoy na bilog na parang takip ng sinaunang termos. At sa edad lamang na 10 ay sinisimulan na nilang butasan ng ilong ng batang babae. Ito daw kasi ay nagsisimbolo ng kagandahan sa kanila. Isa sa mga bagay o tradisyon na mas nagiging kaakit-akit ang mga kababaihan sa mga lalaki dito. Pero ayon sa pag-aaral, noong una naman daw ay iba ang purpose ng mga sinaunang Apatani tribe sa paglalagay ng malalaking butas sa kanilang mga ilong. Noon daw kasi dahil sa kaakit-akit na ganda noon ng mga kababaihan ng Apatani tribe ay kinikidnap ang mga ito ng ibang tribo para mapangasawa kahit sa murang edad lamang. Kaya ang ginawa noon ng mga sinaunang tribo ay naglagay nga sila ng malalaking mga butas sa kanilang mga ilong para magmukhang pangit daw sa karamihan, kasabay ng paglalagay din ng mga tato sa kanilang mga mukha. Plato sa labi. Sa ilang tribo naman sa Ethiopia, partikular sa tribo ng Mursi at Irma at ilang bahagi ng South America, ang definasyon naman ng kagandahan sa mga tribo dito ay kakaiba. Dahil ang mga kababaihan dito ay nilalagyan naman ng plate sa kanilang mga labi na nagsisimulang gawin sa mga kababaihan sa edad lamang na 15. Ito kasi ang hudyat na sila ay lubos ng mga dalaga at pwede nang asawahin ng mga kalalakihan. Sa una ay sa maliit lamang na butas nagsisimula ang lahat at tinatanggal nila ang 4 ng ngipin sa ilalim para lang hindi maging abala sa paglalagay nila ng plato na gawa sa kahoy. Pero habang tumatagal ay palaki rin ng palaki ang plato na ikinakabit sa labi na umaabot ng hanggang 20 cm ang diameter nito na halos kasing laki na talaga ng ordinaryong plato. Hindi naman daw sapilitan sa mga kababaihan na maglagay ng plate sa kanilang tribo, pero kung sakali man na hindi ka magpapakabit nito ay malamang wala kang mapapangasawa dahil pangit, tamad at walang kwentang babae ang walang plato sa kanilang labi. Ayon sa kanila, kapag kumakain naman daw ay tinatanggal nila ito upang makasubo na maayos at ibabalik na lamang kapag ikaw ay maghahain ng pagkain sa iyong asawa at tuwing magsisiping ang mag-asawa, dahil ito daw ang parang pampaakit o pampagana sa mga lalaki. Lotus feet. Noong unang panahon sa China, mayroong nakaugalian ang mga tao dito na dapat ganito ang itsura ng iyong mga paa na parabang isang mahabang tinapay na nayupi ang porma. Ang ginagawa nila noon ay binabandage ng mga kababaihan ang kanilang paa na mahigpit, tsaka ipapasok sa espesyal na sapatos na tinatawag naman nilang lotus shoes, pero masikip.
Ang unang gagawin ay ilulubog sa maligamgam na tubig ang mga paa ng babae. Lalagyan ng oil at imamasahe. At ang hinlalaki ay kailangan na nakayuko sa bandang talampakan. Sinasabing sa edad lamang na 5 ng isang babae ay kailangan ng gawin ang ganitong nakasanayan. Dahil sabi nga nila, kung hindi mo gagawin ang ganito ay malabo ka din daw na makapag-asawa. Wow naman! Sugat sa mukha. Kung sa iba ay ayaw magkaroon ng peklat ang katawan, lalong-lalo na ang mukha. Sa ilang mga tribo naman sa Africa, Melanesia at North America, ang paglalagay ng maraming peklat sa katawan at sa kanilang mga mukha ay nagsisimbolo din ng matinding kagandahan sa kanila. Sa pamamagitan ng mga hook o mga tinik ng halaman ay sinusugatan nila ang kanilang mga katawan at mukha bago lalagyan ng clay para hindi humilom agad ang mga sugat at upang mas malalim daw ang peklat ang maidulot nito. Mas mataba, mas maganda. Sa Mauritania, ang pagiging mataba ay ang nagiging kaakit-akit sa kanila. Mas mataba, mas maganda ang tingin sa iyo ng ilang tribo dito na parang artista. Sa edad pa lamang na 5 hanggang 19 ay ipinapadala nila sa isang lugar ang babae na kung tawagin nila ay fat farm. Sa farm na ito, sa pilitang pinapainom ng gatas ng camel hanggang 5 galon sa isang araw ang mga babae at 2 kilong cereal sa isang araw din. Kaya naduduwal na ang mga babaeng dadalhin dito. Pero sa oras na maisukan nila ito ay kailangan mong kunin muli ang iyong isinuka at lunukin. Dahil kung susuway ka sa mga utos nila ay nakaabang sa iyo ang kahoy na ipapalo sa iyong mga paa o kaya naman ay kukurutin ang iyong mga singit. Busog-lusog. Sa Bodi tribe naman sa Ethiopia, ang mga kalalakihan naman sa tribong ito ang parang patabaing baboy ang inaalagaan. Dahil sa tribong ito, ang isang lalaking malaki, mataba at malaki ang tiyan ang siyang nagiging gwapo sa mata ng karamihan. Sa katunayan, nagkakaroon pa nga sila ng mga paligsahan dito taon-taon kung sino ang pinakamatabang lalaki dito na kung tawagin ay Kael. At ang mananalo ay kikilalanin bilang gwapo at ginagalang na lalaki sa tribo habang buhay. Upang maging mataba ang lalaki sa tribong ito, ay pinapainom nila ito ng gatas ng baka na may dugo at pinapakain ng marami sa isang isolation area ng 6 na buwan bago pa dumating ang paligsahan. At kapag may nanalo na, ay magkakatay sila ng isang baka at titignan sa pamamagitan ng dugo nito ang magiging future ng lalaki at buong tribo ng Bodi. Yay ba? Sa bansang Japan maaring naririnig nyo na ang ganitong nakasanayan sa bansang ito. Ito yung pagkakaroon ng nakalawit na pangil ng mga kababaihan dito o di naman kaya ang pagkakaroon ng di pantay na ngipin o sungking ngipin. Sa Japan kasi ang ganitong ngipin na pangit sa mata ng karamihan ang ibig sabihin ng kagandahan sa kanila. Para do kasing musmus na bata ang itsura ng babae kapag ganito ang mga ngipin na may mga sungki pa sa kanilang pagkabata at ito ang mas kaaya-aya sa kanila. Kaya mapapansin nyo sa ilang palabas sa TV, ang mga hapong babae ay may mga pangil na hindi naman kahabaan. Madalas nga din na makikita natin sa mga anime na ganito din ang uri ng ngipin ng ilang babaeng karakter dito. Kaya ang karamihan sa kanila ay nagpapalagay pa o nagpapaporma pa sa mga dentista ng ganitong itsura para mas lalong kaakit-akit at maganda sa paningin ng mga kalalakihan. Neck ring. Sa bansang Thailand naman o sa isang tribo sa border ng Thailand at Myanmar ay may mga babae dito na makikitang mahahaba ang mga leeg at mas kapansin-pansin dito ang tila spring o ring na nakakabit sa kanilang leeg. Sa edad lamang na 4
Ang mga kababaihan dito ay sinisimulan ng lagyan ng ring sa kanilang mga leeg at taon-taon ay dinadagdagan nila ito hanggang sumapit ang 18 taong gulang. Ito pa rin ang basehan nila ng pagiging maganda at maapil sa kanilang lugar. Ang totoo niyan, sa pagkabit ng ring hindi naman talaga ang mismong leeg nito ang humahaba, kundi bumababa o nade-deform ang collarbone. Ayon pa sa pag-aaral, nung una naman kasi, ang mga ring na mga ito ay proteksyon dati ng sinaunang tao sa mga leon na kumakagat sa leeg. Hanggang sa naging tila palamuti na ito sa mga leeg ng mga kababaihan.